lahat ho, alam ko na may mangyayari sa akin. Alam ko na meron hong Threat. pwedeng pumatay sa Yes. akin. Alam ko na malalagay sa alanganin ang pamilya ko. Grabe, pag pamilya talaga, no? Pag pamilya talaga ang involved, wala na eh. At alam ko marami akong kaibigan na mawawala. Baka akala nyo kami yung tinatakot. Hindi kami yung tinatakot, kayo ang tinatakot. Yes. We are just being made examples that if they can do this to us who have a huge following, who have presence in social media, they can do it to you. Putya, bihira ka lang makakakita ng presidente na ganyan. Gumising na tayo. Nanggigigil na ako kasi talagang nakakaputang ina. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Oh, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning everyone. Today is March 6, araw ng Huwebes dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat at shoutout na rin sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa lokal sa Pilipinas, no. You know who you are. Maraming salamat po sa pagtangkilik at pagsuporta nyo sa akin sa Joe Malone TV, sa channel natin. Pati na rin yung mga issue na pinag-uusapan natin at binobosesan natin. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo at taos-puso po nagpapasalamat ang Joe Malone TV dahil may mga katulad nyo na nagpapasahod sa akin. Di ba? Hindi kasi wala naman ako nakukuha sa mga politiko eh. Kay Isko Moreno, even Duterte, kay Along Malapita, wala naman tayong nakukuha dyan. Ang nagpapakuha ng budget ko, yung galing dito sa YouTube. Ito yung main source of income ko, etong sa YouTube. Kaya, di ba, lagi akong humihingi ng suporta sa inyo na sana paki-like and share yung video natin. Masaya na tayo doon. Paki-double check kung nakasubscribe ka na. At kung hindi naman, mag-subscribe ka na. Wala namang bayad dyan. Di ba? Maraming salamat. At higit sa lahat, yung bell icon, paki-click at ilagay mo sa all para lagi kang updated sa mga videos na ina-upload natin every day. Kahit may ginagawa ako, kahit linggo, nag-upload tayo. Di ba? Ini-schedule na natin kagad yung trabaho. Siyempre, meron tayong join membership dyan kung saan meron na tayong 3. O baka gusto nyo dumagdag, yung mga nakakaluwag-luwag dyan na gustong i-share yung blessing. Ito may bayad monthly. Pero ito, membership to. So, shoutout natin si Manik Sangko Canonigo, Franklin Foro, pati na si Jaylee Libra Production. Maraming salamat sa inyo sa pagsuporta nyo sa ating membership. Para doon naman sa iba na nakakaluwag-luwag at gustong mag-join din sa membership, click nyo lang, meron join button dyan. Ang perks nito, syempre, shoutout at yung mga, kayo yung unang makakapanood ng mga exclusive na video natin. No? Hinihintay lang natin na pumasok na itong local na campaign period at makikita nyo na. Hindi lang tayo rito sa studio, makikita nyo na rin tayo sa kalsada. Okay? O eto na. Eto nakakatuwa. Ano ang pakiramdam kung barbers na bumalik sa'yo yung mga plano mo dito sa mga vloggers na to? Di ba? Naunahang katuloy nila, di ba? O kung ano man yung plano nyo, kaya inimbitahan nyo yung 37 na vloggers sa Tricom, hindi sumipot at dinaan sa legal way kung saan doon sila sa SC pumunta o sa Supreme Court. Tapos eto na nga, lately, kahapon, nagsampa na sila ng kaso laban naman sa'yo. Ngayon, tatanungin kita, ano ang pakiramdam? Di ba? Ano ang pakiramdam na naunahan kayo sa mga plano nyo? Di ba? Ayan, ang ganti ng hasik ng mga vloggers na... Hindi, kasi meron kasi dito, isa-isa sila nagsalita actually, yung mga nagsampa ng kaso. Pero pinili lang natin. Si Miss Cathy medyo naiyak naging emotional. Kasi alam niya yung mga pros and cons yung pwede mangyari sa kanya, sa pamilya niya. Di ba? Kaya, syempre, ano na yun kung yung simpleng tao nga di ba? Kung yung simpleng tao nga how much more yung mga talagang, alam mo, ang ano lang naman natin dito, malayang papahayag. Kami kasi yung new media. At higit sa lahat, ano bang masama sa pagsabi ng katotohanan? Ano bang masama sa pagboses at pag-uusapan yung mga issue ng bayan? Di ba napapansin kasi natin, hindi naman tayo tangay. Hindi na tayo kasi gaya ng mga dating botante
na nakapikit kahit nakakakita, pipi kahit nakakapagsalita, bingi kahit nakakarinig ng mga issue, nakakakita ng mga tiwali, di ba? Yung mga emosyon na dapat ilalabas, kinikip na lang nila. So nakabusal ang mga botante noon. Ngayon, matatapang na. Dahil na rin sa social media. Diba? May mga gadgets tayo na pwede natin kunan, pwede natin i-record, tapos i-upload natin. Kumbaga, bawat isa sa atin nagiging reporter, nagiging witness, nagiging journalist sa sarili natin pamamaraan kung paano natin i-report. Wala man tayong formal na study about sa journalism, pero at least na ipapahayag natin yung alam natin na mali. Di ba? Yun lang naman yun eh. Bakit gusto nyong pigilan? Di ba? Kasi sabit kayo. Di ba? O eto, panoorin natin mga kayon. Huwag na natin patagalin dahil medyo mahaba-haba to, pero pinili ko lang. Magandang araw sa inyo. Isang like and share mga kayon. Maraming salamat at higit sa lahat mag-subscribe at i-click nyo na rin yung bell icon. Panoorin na natin ang mga speech na itong mga 37 vloggers. Mga nagsampa sa Supreme Court. Okay? Pasok. Hi, I'd like to address my fellow Filipinos kasi I just want to clarify na baka akala nyo kami yung tinatakot. Hindi kami yung tinatakot, kayo ang tinatakot. Yes. We are just being made examples that if they can do this to us who have a huge following, who have presence in social media, they can do it to you. When they go to June Abines's house at midnight and Grabe say yun. that kukunin yung gadgets niya kasi ang kaso niya Libel. unlawful utterances, it's a warning to you that if you ever cross the line or if you offend them, they're also going to go after you. Kumbaga, naging example si June Abines. Di ba pinasok nila Torre, sila sabi niya. Pinasok yung bahay niya, 4 hours may dina-download sa kanyang cellphone tapos tinatransmit sa Maynila. Ganun. So, si June Abines yung naging example. Baka you look at us and think, it's okay because they deserve it. We represent Us. ang kaya nilang gawin sa inyo. Kasi kung Yes. kaya nilang gawin sa amin, that we have followers, that she's a lawyer, she's a doctor, alam mo yon, I work in media, people here have actual jobs. And they want us to be made examples. Kasi they want you to fear criticizing them. So, nakikita nyo kami, either you're happy, whether you're happy that we're going through this or you're sad that we're going through this, just so you know, just so it's clear to everyone, we're just examples of what they're capable of doing when you criticize them. And this is why Diba? we are Grabe, no? suing Ace Barbers. We are not suing them for us. Ako, personally, I'm suing him for all the Filipinos na siguro takot or hindi alam kung anong gagawin pag sa kanila gawin to. Yes. We just want you to know you have a legal remedy. This is what you do to fake news purveyors. You sue them. You sue them for libel. You sue them for cyber libel because Ace Barber seems to think na he needs all these regulations on social media. He doesn't. We have laws. We have ready laws on how to sue people who slander your name, who libel you. This is it. You sue them. You sue them like we do Ace Barbers who, for some reason, handpicked us and said narco vloggers kami. And pogo vloggers kami, and purveyors of fake news kami without a single shred of evidence. This is what you have to remember. Pinatawag kami doon, sinabi niya December 4, December 16, and in all those other Dates. TV interviews, radio interviews that he said outside of Congress, so he doesn't have parliamentary immunity. This is the reason we can sue him. Wala siyang parliamentary immunity when he said all those things. And then he called us, and then he sent us our invites on January 28th. He said we were pogo and narco vloggers without any single shred of evidence. Kasi gusto niya. Kasi he has impunity. He feels like he can do it. Kaya niyang sabihin yan about us. Kaya niyang sabihin yan about you. So, we're suing Exactly. him kasi gusto namin ma-realize ng mga fellow Filipinos natin that
you know, someday, we are the first, but we will not be the last. Mhm. Kami ngayon, but someday, you will refer to our case against him. Because this is the first in history. This is the first Yes, in Philippine yes. history Yes. that a group of people, a group of vloggers are suing, we're suing a congressman because he felt like he could just get away with ruining our reputations. Personally, you cannot get away with ruining our reputations. Hindi pwedeng ganun. Patunayan mo. Now, if mapatunayan mo, kasuhan mo kami. Patunayan mo muna. Since we do not have the power to say that to you at the HOR, if you call us during the hearing, then we're going to the court so that the court tells you to prove to them that we are Yes. narco vloggers, pogo vloggers. You prove it to them and you prove it to the world that we Nako. are narco vloggers and pogo vloggers. And then, bahala na ang korte. Kung hindi mo mapatunayan, then you'll be imprisoned, I guess. And Kathy Binag will also sue you for so much. She's going to sue you because she's the one with money. So anyway, pag hindi mo napatunayan, then I'm so sorry, you'll also go to jail the way, you know, regular people who lie and slander other people go to jail. So to my fellow Filipinos, this is not just for us. Kasi totoo lang, Oo. it's easy to fold. It is. It is easy to shut up. Like, for example, tinatakot-takot kami. Like, for example, my family would say, tumigil ka na nga lang. Ano ba nakukuha mo? Yes. Wala. I don't know. I don't know ano nakukuha ko kasi sa puso ko, I feel the need to fight. I see Duterte who's 80 years old still fighting. I see people Pucha, lining up gumising na outside kayo. PGH. Gumising na kayo. Alam mo yon, every day you want to give up kasi wala ka naman talagang nakukuha. Yes. See? Wala kami nakukuha rito. For some reason, God reminds you, or your fellow Filipinos remind you that you were given a voice for a reason. So that's why we fight. Yun. Because for some reason, we're here, we have voices, and the right way to use that voice is, you know, we have to fight for what's right. So, yun lang sasabihin ko na, ano ba sasabihin ko? Yun lang. Okay, so Ace Barbers, you wanted to see us. I hope you see us in court. Yun. Eto, si Tapang. Miss Kathy. Totoo, input lang natin to. Gumising na kayo. Gumising na kayo. Gumising na kayo. Kasi, kung kaya nilang gawin ito sa mga attorneys, na mga vloggers o attorneys na may mga regular job, how much more can them do it to us? Mga simple lang. Sa akin, sa mga kapwa ko political vlogger, sa mga kapwa ko DDS vlogger. Diba? Even Duterte, 80 years old. May malasakit sa Filipino. Pucha, bihira ka lang makakakita ng presidente na ganyan. Pucha, gumising na tayo. Gumising na tayo. Nanggigigil na ako kasi talagang nakakaputang ina eh. Diba? Nakakaputang ina. Bili mo yung 80 years old, kung tutuusin, pahinga na nga lang yun eh. Pahinga na nga lang dapat si Tatay Digong. Lagi ko yung sinasabi dito, dapat si Tatay Digong nagpapahinga na lang. 80 years old, may pera naman siguro yan. Nakaipon naman siguro yan. Sumahod naman siguro yan nung dati siyang presidente. Di ba? Nakaipon naman yan. Nagpapahinga na dapat yan. Pero still, gusto niyang mangialam. Gusto niyang bumoses kasi meron siyang malasakit sa Pilipino. And yet, ang dami pa rin sinasabi against kay Tatay Digong. Diba? Nakakaputang ina talagang tong gobyerno na to. Diba? Hindi ako nagbihirang-bihira ako magmura pero po, ang minumura ko yung sitwasyon talaga. Diba? Pakinggan natin, Miss Kathy Binag. Kathy Binag, naging emotional din dito. Magabi po sa inyong lahat. And yes, magpa-file po ako or kami ng damages after ng kasong ito. Alam niyo ho, nung lumabas ho ako at nagsalita ako at nagdesisyon ako magsalita against sa ating presidente sa kanilang ginagawa or vision nila sa paggamit ng droga. Lahat ho, alam ko na may mangyayari sa akin. Alam ko na meron hong Threat. pwedeng pumatay sa Yes. akin. Alam ko na malalagay sa alanganin
ang pamilya ko. Grabe, pag pamilya talaga, no? Pag pamilya talaga ang involved, wala na eh. At alam ko marami akong kaibigan na mawawala. At nangyari ho. Pero pinili ko pa rin pong magpatuloy kasi yun lang ho yung kaya kong ibigay para tumatanda na rin ho ako. And ang hirap din ho sa sitwasyon ko kasi both my parents namatay na ho. Wala akong magulang. And I have 5 kids, 4 na babae. At matitino, matatalino, mababait. I'm so proud of them. And eto lang yun. Yun, katulad nila, Crisette, kami mo lahat dito. Wala ko kaming inihingi. Hindi ko kami naghanap ng posisyon. Hindi kami Purong puso na laban lang to. nagpapasikat. Ano papasikat? Sikat ka, mamamatay ka? Yan ba yung sikat? Isinasalang mo yung buhay mo. Hindi po joke yung ginagawa namin. Yes. Sabi nila, may isa nga akong friend, sabi, why is Cathy, parang, she went ballistic na. Sabi ko, ballistic na kung ballistic. As long nagsasabi ka ng totoo. Ako hindi ko maintindihan yung nangyayari ngayon. Sa ating mga politiko o leader natin sa ating bansa, dapat ho, kung kayo ho ay kinikriticize, tanggapin nyo ho, pray for it, pag-isipan nyo, and tingnan nyo ho yung sarili nyo sa salamin. Gawin nyo Kung kasi yung tama trabaho ba nyo. yung ginagawa nyo. Ang nakikita ko ho dito, yung nangyayari ho sa amin ngayon, hindi na ho to bago sa akin. Nangyari ho to sa akin. Simula 2021 hanggang ngayon. Yung pagbubuli ng tuloy-tuloy. Yung ginagawa nila, sabi ko nga sa'yo, kaya nga ako natauhan. Yung ginagawa nila kay VP na panggigipit, duwag naman ho yung mga yan eh. Manggagamit ho yan. Gagamit sila ng tao para manakit. Gagamit sila ng mga tao para sila yung gumalaw para sa kanila. Pero sabihin mong sila itself ang gagawa, hindi na gagawin. Kaya sa inyo, na akala nyo kakampi nyo yan, kasi ginagamit kayo, collateral damage lang kayo. Look what happened. Di ba ang dami lang tinanggal ngayon sa Yes. mga trabahador Dami, nila ah. sa gobyerno? Maaring hindi nyo nakikita Nagki-cleaning pero daw marami. Sila, kasi feeling nila, Yes. yung loyalty, naglo-loyalty check sila. Totoo yan. Meron dumating na basta, meron nakarating sa akin na marami nga nagre-resign na. Talagang nagki-cleansing sila ngayon. Tama yung sinasabi nito ni Miss Cathy. So, lahat po kayo disposable. Yes. Lahat po kayo itatapon. Lahat Pagtapos na disposable. sa inyo, That's the right itatapon term. na kayo. That's the right Attorney term. Brixie, Attorney Vic Rodriguez, VP Sara. So don't think na kayo ngayon na nakaupo, magtatagal kayo dyan. Yari Lahat kayo. kayo, May basura. 12 ha? May 12. Lahat kayo, trapo. Lahat kayo, gamit sa kanila na pag pinagsawaan na or wala na silang pakinabang, itatapon lang din nila kayo. Sa mga tinanggal sa trabaho, magsalita ho kayo. Sa PSG, sa security, sa mga empleyado ng gobyernong tinanggal, magsalita ho Ilabas kayo. nyo yung totoo nyo. Huwag ho tayong matakot sa kanila. Kasi yung ginagawa nila sa akin, sa amin, katulad ng mga kasama ko dito na sinasabi nila na tinatakot kami. Yun, sabi nga ni Crisette, it's easy to fold. It's easy to umatras ka na tumigil ka. Oo. Pero pag tumigil po kami, sino pa pong magsasalita Sino para papalit? sa inyo? Di ba? Kami ho, never ho kaming naglabas ng chismis. Never ho kami, hindi ho theory. Facts. Kinukuha ho namin sa kwento nila, the way sila mag-hearing, lahat ng nilalabas sa media, lahat ho, doon namin dinadissect yun. Doon namin kinukuha yon, tapos bibigay kami ng aming opinion sa nakikita namin. At yan po ang karapatan natin bilang Pilipino. Kasi democratic country tayo. Dapat ho talaga may freedom of speech, dapat nagagamit Yes. natin. Huwag ho kayong tumakbo kung ayaw yung maging makriticize. Ika nga sa salitang kanto huwag kang maglaro ng basketball kung ayaw mo masaktan. Doon ka sa bahay mo, chess ang laruin nyo. Di ba? Ang bawat Pilipino ay may karapatang i-question kung ano yung pagkakamali ng sino mang leader na nakaupo sa inyong pwesto. Ngayon, sorry talaga. Ngayon po, wag na lang ho kayong tumakbo. Ngayon sa darating pong eleksyon, ang mamamayang Pilipino, Ang pipili. tayo po ang bida.
Bumoto po kayo ng Sarap tama. pagmumurahin. Tanggalin niyo ho ang mga congressman na walang prinsipyo at natakot na mawala ng pondo kasi sabi na, napilitan kami. Mm-mm. Kasi mawawalan kami ng budget. Yes. Ano ba mas importante? Pera o mamamayang Pilipino? Do you think that the Filipino people will never understand your situation, yung sitwasyon nyo, na iniipit kayo? Mas mamahalin mo kayo. Kasi principled kayo. Kasi may integridad kayo. Di kayo Pero mas nabibili ng pinili nyo pera. na kung ano yung mapapakinabangan nyo, more than, tsaka yung posisyon nyo, more than sa mamamayang Pilipino. Yun lang po. Kaya dapat po, iboto natin, palitan nyo na ho yung mga congressman dyan na bumoto. So magalit na kayo, kasi yung katotohanan eh. Mas may bayag pa nga ho itong mga to, nakakapagsalita, tapos binubuli nyo. Magpakalalaki kayo at matuto kayong gumayang. Women's Month ngayon, may nagsalita, sabi ni Martin, suportahan ng kababaihan. Martin, naging kaibigan kita minsan. Hindi ko in-expect na magiging ganyang kakasama. May asawa ka. Demonyo. Buhay pa ba nanay mo, hindi ko alam. Pero eto lahat kami, mga babae, ina. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. So, kasi eto ginagawa mo sa amin eh. Magpakalalaki kayo at matuto kayong gumalang. Grabe. At panindigan nyo yung pagiging politician nyo na ang inyong layunin is para sa ikabubuti ng ating bansa at mamayang Pilipino. Yun, Maraming ang salamat dapat. po. Grabe, nakakaputang ina talaga ang pera, no? Pucha, kaya kang gawing demonyo. Kayang gawin yung balik, kaya kang gawing masama. Dati kang mabait, naging sakim ka sa pera. Ngayon, demonyo ka na. Baka mga best friend mo pa si Satanas eh. Ganun kalupit, di ba? I'm sorry pucha, pati ako nagiging ano rin eh. Tayo na kasi. Grabe, no? Grabe, ito na ata yung worst eh, na gobyerno natin. Irit mo na. Saludo ako rito kay Miss Cathy. Saludo ako sa iyo, Miss Cathy. Ang tatapang nyo, pati itong... Lahat ito, actually, lahat ito. Kasi, I'm one of them eh. I'm one of them. Pasalamat na lang kasi kami nandiyan. Pasalamat kami kasi nandiyan kayo. Yung talagang sumusuporta rin sa amin. Di ba? Pero, yun nga, no? Maliban sa sahod ko, ano nakukuha ko rito? Wala naman eh. Maliban sa sahod, ano? Pasikat. Pucha, hindi ko naman kailangan magpasikat eh. So kung kumuha, makakuha ng pera, makasahod dito na maayos para mabuhay ko yung pamilya ko. Pero kung may pera ako, pucha, hindi na ako magbablog. Di ba? Hindi na ako magbablog. Hindi na ako mag-monetize ng channel ko. Dakdak na lang ako ng dakdak sa Facebook, sa YouTube. Walang rules kasi yun na magpapaano sa'yo, yung rules eh. Dakdak na lang ng dakdak. Ilatag ko na lang kung ano yung mga magagandang nagawa ng Duterte saka kung ano yung mga pangit na ginagawa nitong mga to. Di ba? Ganun na lang gagawin ko. Kung may pera lang ako, magsasalita na lang ako na magsasalita. Kasi introduction yung kanina. Ang nakikita natin dito may disparity, may pagkakaiba. Congressman yung kalaban namin dito. Ang isang kongresista, bukod sa bahagi siya ng isang body, ng legislature na may power of the purse, may power gumawa ng batas, may influence, may mandato, may power to cite in contempt, may power, madami niyang powers. Kami, ang sinasandalan namin ay ang aming Supreme mga Court. karapatan sa ilalim ng saligang batas. Karapatan magsalita at magpahayag. Karapatan na magpulong-pulong. Karapatan na magpetition for redress of grievances. Garantisado ng saligang batas. Pero may ini-endanger nila yung karapatan na yun eh. Kaming ordinaryong mamamayan, mayroon kaming sinasandalan, pero kahit yon gusto nilang salagin. Yes. Gusto nilang i-corrupt. Kasi yun lang ang nakikita natin dito. Nasa kanila na lahat, may pera sila, may power sila. Kayang-kaya nila kaming i-cite in contempt. Tignan niyo yung pampabalahura nila sa amin during the hearing. They said that because they can. Kaya nilang i-threaten yung lisensya ko. I'm the only lawyer here, and the only reason they were asking for my disbarment is dahil hindi ako nagpakita sa hearing. Pero entitled ako dun sa sarili nilang mga rules. Entitled ako to notice. Bukod pa dyan, anong ginawa ko bilang isang abogado? Kinwestiyon ko ang legalidad ng hearing na yun, which is my right as a citizen. Pero, isa sa usapan dun,
Pag-aralan natin paano natin ito padidisbar. And they said that in the safety of their parliamentary immunity. Bukod pa dyan, Paduano, Congressman Paduano. And then, Congressman Barbers also says, she's a lawyer. She should be advising her friends what to do. Tala, tinuruan mo pa ako? What about you, Mr. Barbers? You aren't a lawyer. Why do you presume to know what I can and cannot do? Baka gusto niyong i-look up yung ambulance chasing. But he said that because he can. No matter how uninformed. Thank you, Mark. No matter how uninformed, di ba? No matter how out of place, no matter kung paano siya makapanira, kaya niyang sabihin yun. Ang gusto niya, kunin niya yung karapatan namin na magsalita in the same way that he does. Pwede tayong magsalita to check our government officials. Kasi nakaupo sila, by the power of our vote, nakaupo sila being paid by our taxpayers' money. Pero gusto nila limitahin yung karapatan na yon under the guise of fake news. O sige, fake news, hindi man nila ma-define ang fake news. Aminado sila walang batas sa fake news. Aminado sila na even the press secretary says, pag-aaralan pa namin. And Congress's inquiry is pag-aaralan pa namin. Pero anong ginawa nila nung di kami dumating? Nagpa-imbestiga sa BIR kung nagbabayad kami ng buwis. Tayo ba may power to do that? Taxes, our tax returns are confidential in nature. In the same way na pinakialaman ng mga kongresista ang COA reports tungkol kay Vice President Inday, na confidential habang hindi pa tapos yung pagsusuri, gayon ang ginagawa sa aming tax returns. Sino ba sa kanila ang willing na magpakita ng kanilang salin? Ha? Wala. Kung gusto niyan lumaban, sige, pero magdidemand ako laban patas. I'll show you you show me yours, I'll show you mine. Yes. Labas na Ganun. salin nyo. Yun. Labasan ng pera. Gusto nyo. Baka sa kanila meron. Malalaman yung qualified pala kami sa 4-piece. Ipapasok tayo sa guys. Sila may hidden wealth, kami may hidden poverty. Ano ba? Unexplained poverty. Baka malaman yung account ko, yari tayo. Social climber man. Bukod sa silent, may liquidation din, ha? Ayun. Oo nga pala. Liquidation. At habang nandito na rin lang tayo. Statement of look asset nyo and rin liabilities paano- and net paano worth and net. Nagkablangko yung BICAM report. Ang dami ninyong gustong kalkalin sa Yes. amin for the safety of your immunity. Pues, may limitasyon din po ang immunity ninyo. Correct. Bukod pa dyan, dumudulog sa Korte Suprema ang ilang mga grupo tungkol dun sa mga ginagawa ninyo at tupagin nyo kaya yung depensa nyo. Tama lang naman na magtanong kami. Alam nyo yan. Pero ginagawa nyong excuse yung fake news. Sa pagsusuri ng ilang mga dalubhasa, sinasabi na nila, may problema tayo sa fake news kasi yung ibang sinasabi nyong fake news ay time-bound. Ibig sabihin, pwedeng mali noon, pero totoo na ngayon. Anong gagawin natin kung naparusahan na yung tao? Anong gagawin natin pagka yung katotohanan, kayo mismo yung gumagawa ng pagkapeke na nun? Paano ko yung pagkapeke galing sa inyo? Gagamitin nyo pa rin ba yung parliamentary immunity ninyo? Ang nakakatawa dyan is, akala nyo naman hindi kami nasasaktan in the same way that you are? Meron din naman nagtotrol sa amin. Yung iba, binabayaran nyo pa siguro. Emphasis. Diba? Diba? Paano kung may mga Order na gano'n? Ensemada. Dalawa ng ensaymada, please. Order. Meron ba? And sa mga vlogger sa kabila yun. Hindi, putulin na natin. Medyo mahaba na eh. Pero i-upload pa natin to. Bigyan natin ng magandang reaction. Alam ko naman napanood nyo na to sa iba eh.
Alam ko naman, napanood nyo na ito marahil sa ibang mga content creators, sa mga ibang political vloggers, sa ibang mga DDS vlogger. I'm sure baka merong magta-title dyan na umiiyak na ang mga DDS vloggers, lalo-lalo na nakita nila si Miss Cathy Binag medyo naging emotional. Actually, naging emotional. I'm sure gagawin nilang balayan doon sa mga kabila. Sasabihin nila na vlogger, nagsisisi na, vlogger na iyak na. Pero I understand Naiintindihan ko itong mga to. Kasi I'm one of them Suporta lang talaga at paniniwala na totoo ang sinasabi namin para sa bayan. Masaya na kami dun Masaya na kami dun. 'Di ba? Una-una nagsasabi ka ng totoo. Pinaglalaban mo yung katotohanan, yung nakikita mong mali sa gobyerno. Pangatlo, yung suporta ninyo. Suporta natin bilang solid na mga supporters ni BP Inday Sara. Actually, suporta sa Duterte, suporta sa mga naniniwala na totoo ang gobyerno, maliban dito sa mga hudas na to. 'Di ba? Doon lang masaya na kami, 'di ba? Bonus na lang talaga yung sasahod ka. Bonus na lang talaga sa at least sa amin. O, 'di ba? Hindi ko naman sinasabing hindi ko kailangan ng pera. Siyempre, ayokong gusto ko real talk lang tayo dito. Gusto ko transparent lang tayo dito. Siyempre, kailangan ko rin ng pera. Siyempre, pero natutuwa kasi ako dito. Lagi kong binabanggit to rito. Comfort space ko kasi to. I love what I'm doing. 'Di ba? Gusto ko tong ginagawa ko na nagsasalita ako. In fact, meron pa nga ako isang channel na ganito rin podcast pero saka ako na i-declare kasi wala pang laman na video. Gusto ko yung ganito Gusto ko kasi nagsasalita ako sa harap ninyo. Sa harap ninyo. Gusto ko to. Comfort space ko to, ika nga. Lagi kong sinasabi yan dito sa akin. Comfort space ko to. Bonus na yung sasahod din ako talaga. Sobrang na yun. Tapos bonus pa kasi sinusuportahan nyo ako. May nanonood sa ginagawa ko. Kahit papano may naniniwala sa ginagawa ko. Kahit papano may naniniwala, may bumibilib, may na naiisip na may kwenta yung pinagsasabi ko rito. Hindi lang basta, nood kayo dyan ng video. Tapos ganun na. Okay, next. Hindi ako ganun, di ba? Ako, mas marami nga, kung tutusin nga, mas marami pa akong daldal kaysa sa mga video Kaya ko kasi magsalita dito sa inyo na wala akong pinapalabas na video na salita hanggang sa abutin tayo siguro ng mamaya o kinabukasan. Kaya ko magsalita ng ganun. Kaso siyempre, baka boring lang ang dating sa iba Di ba? Siyempre, yung iba kasi more on visual rather than auditory o hearing, di ba? Kaya nga, maraming salamat lagi sa suporta ninyo. Alam ko solid tayo rito. May mga videos ako diyan kahit backwards kayo diyan. May mga views ako na sobrang wala pang 5,000 yung 5,000 yung nanood, wala pang 10K unlike sa iba na inaabot ng 100K. Pero meron din ako mga 100K. Pero it's okay. It's okay. Kasi ito yung gusto ko Ito yung gusto ko. Bonus lang talaga pagka sinunod nyo yung sinabi ko na subscribe kayo, na like and share, na mag-join din kayo sa member. Bonus na lang talaga yung pati yung sahod. Kaya una-una lagi, di ba? Lagi ko kayong pinapasalamatan. Lagi ko kayong inuuna pasalamatan. Maraming salamat. Joe Malone TV po ang inyong lingkod. Hanggang sa muli, kung nakaabot ka sa dulo ng video na to, congrats at tinapos mo yung ating reaction video. Maraming salamat po. Tuloy lang ang laban. Kita-kits tayo sa May 12. Alam nyo na kung anong gagawin nyo. Siguro naman, sa dami ng napanood nyo, medyo nagigising-gising din kayo. Pasensya na doon sa mga mura ko kanina. Medyo naging emotional lang din ako kasi kay Cathy Binag. Pero believe din ako sa mga to Mas may bayag pa to sa mga kilala ko sa mga politician na walang bayag. Diba? Maraming salamat, Joe Malone TV. Hanggang sa muli.